Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyung ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Ngunit bago tayo magsimula ay tayo muna po ay magbasa ng mga komento, opinyon at mga hinaing ng ating mga netizen at taong bayan. Kung mahal niyo ang bayan, EDSA People Power 3 ASAP. Huwag nang paabutin ng Pasko ang bangag, kawatan, sinungaling at walang alam ang diktador. Tigilan nyo na yan, mga contempt na yan. Lumabas kayo dyan at tumulong kayo sa nababahaan. Puro kayo hearing, sobra na kayo. Mag-resign ka na, BBM. Yan na lang pinakamagandang pwede mong gawin dahil wala ka naman talagang alam gawin kundi sumingot. VP Sara, please take over bago pa tuluyang lumubog sa kumunoy ang Pilipinas nating mahal. Kaya mga kababayan, suportahan natin ang lineup ni Tatay Digong. Iboto natin sila lahat. Number 1, Atty. Vic Rodriguez, Pastor Kibuloy, Nudante Marcoleta, Atty. Jimmy Bondok. Lahat po ng lineup ni Tatay Digong, iboto natin. Gamit ang I cite you in contempt ng mga congressman. Sa paramihan ng cite in contempt, malamang ang congress na ito ang nangunguna. People power na wag na patagalin dahil kawawa tayong lahat lalo na sa 32 million tauhan ni VP Inday Sara. Ang dami pang bagyo darating, baka lahat tayo malunod. Please VP Inday Sara, time na. Take over na sa Malacanang, maawa ka naman in Jesus name. BBM resign, amen and amen. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago naman sa ating channel ay syempre, huwag kakalimutan mag-subscribe, pindutin ang notification bell, piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po, maraming salamat and God bless. Ni Marcos Jr. Anak ng towa siya. Naatim nyo hong sabi, next time kasi, ipak-check nyo muna yung mga sarili nyo. Bago nyo sambitin yung mga ganyang klaseng accomplishments sa inyong mga zona, siguraduhin nyo muna na totoo yung mga pinagsasabi nyo, okay? Pakinggan nyo ho ito mga kababayan. Matindi ito game. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na. At marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Palakpak. Mahigit 5 yung mga congressman ako bigay todo sila sa kakapalakpak. Ano nang to? Narinig nila yung 5,500 flood control. Nakala mo talagang totoo. Ngayon sinubok ng tadhana ang kanilang flood control. Naku po, ayan, tingnan nyo naman ang kinalabasan. Ay, nakananto. Bago ho kasi ibida, i-check mo muna ng maigi. Bago ho ipagyabang, i-check mo muna. I-double check, triple check kung yung mga flood control ba talagang nakaposisyon doon sa mga lugar na sinasabi na itinayo yung mga flood control na yan. Mga kababayan, lalo na yung mga nasa Bicol region, tignan nyo ho yung inyong mga yung inyong lugar, yung punta ho kayo kay Ma'am Joey Cruz. Makikita nyo ho doon ang listahan ng lahat ng congressman na mayroong flood control project. Para malaman nyo ho kung gaano kalaking pondo ang ilinaan ng mga congressman na yan para dyan sa flood control na yan. At ngayong mga panahon na to, hindi ho natin malaman kung anong gagawin ng ating mga kababayan. Sa mga nanonood ho ngayon, tayo ho ay nasa mga komportabling lugar. Hindi ho natin nararamdaman yung mga nararamdaman ng ating mga kababayan. Yung nasa taas ng bubungan, yung hindi pa ho naghahapunan, yung sobrang basa ang kanilang mga damit. Meron ho dyan, mga may anak, hindi ho nila alam paano pa dididiin. Meron ho dyan, may sakit, kailangan mag-oxygen, walang power, walang yung mga may sakit na kailangan evacuate. Marami ho, napakahirap ho ng kalagayan ng ating mga kababayan sa Bicol. Kaya ang magagawa na lang ho natin ngayong mga panahon na to, manalangin at sabay-sabay tayong kumanta ng meow, meow, meow. Ayoko na. Nakakalantawa kayo, maklase talaga itong presidente na to. Ito na ho. Ito nga, lagay ko muna dito si Tamba.
Ayan o mga kababayan, anong si Tamba ngayon? Punta naman ho tayo dito. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Meow, meow. Sir! Balita, boss! Balita ko! Hirap na hirap na. Okay lang naman kasi kung nasasaktan ka, umaray ka. Kung nahihirapan ka, mag-resign ka. Lahat ng bagay na pinagdadaanan natin, meron ho tayong magagawang solusyon. Kung kayo nahihirapan, pwede na ho kayo mag-resign. Kung kayo ay nasasaktan, pwede ho kayong umaray. Simple lang naman ho. Ibigay nyo kay BP Sara. Sara, pasok. Panigurado, mawala lang yan si Marcos, 80% ng problema sa gobyerno mawawala. Di ba sinabi ni Taning, ha? Kasi yung mawala lang yan si Atty. Vic Rodriguez, 50% o hindi yung natin malaman kung gaano kalaking porsyento. Sa problema ng Pilipinas daw, mawawala. Ngayon, ito, mawala lang tong si Marcos sa Malacanang, 85%, 85 to 90% ng problema ho natin, mawawala panigurado. Gang, panoorin ho natin ito. Nakananto ko, ibang klase talaga tumama na to, kapal ng mukha. Brad, pinalubog mo ang buong Bicol. Yung pagkalubog, hindi nakakatawa yun, ha? Natatawa lang ho tayo dito sa pagiging inutil nitong mama na to. Huwag ko kasing galing-galingan at dunong-dunungan. Anak ng tokwa, dinadaan mo kami dun sa pa-English-English mo na hindi bumubuka ang bibig. Akala mo na bibilib kami dyan. Ngayon mo gamitin. Gamitin mo yung pagkakaisa mo para tanggalin yung tubig dyan sa Bicol region. Langya ka, ha? May nalalaman ka bang pagkakaisa. Ngayon punta ka sa Bicol, sabihin mo sa tubig, magkaisa tayo, anak ng tokwa. Game! 1,500 flood control. Ay, mali. Yung yun. Ito totoo na to. Game. I just got a call from Congressman El Rey. Out of 600 barangays in Naga, El Rey Villafuerte. 300 are fully submerged. 1,000 fully DILG submerged. to, ha? Unpassable by cars, and they are in urgent need of rubber boats and 6x6 trucks to evacuate people. And Sabay it's tingin just sa taas. beginning. So Well, for them, in Kamsur, medyo, Paalis na. Medyo Yes, sir. na. Pero So- for the rest of Luzon, yes, it's not yet even quite begun yet. that's right. So sila yung nauna. In his words, sir, they're in desperate need. Need daw kaya ng local government. It's really the flooding that we're going to have to deal with. So, anong gagawin natin? Meow. Ano to? Anong ginagawa mo, Brad? Mag-resign ka na kasi, Brad, kung di mo kaya. to deal with. Oh. So, Ano? Sabay ka. Kamote ka kasi. Pagkapalpak, ayun, kakamot. Naku po. Mauubos ang buhok mo sa bumbunan sa kakakamot dahil anong letter na ba tayo? K pa lang tayo. Naku. Madami-dami pa to. Kumakalahati pa lang tayo, Brad. Madami-dami pang bagyo. Ang pagdadaanan natin, mauubos ang buhok mo sa bumbunan sa kakakamot, panigurado ko sa'yo. Kaya kung ikaw, ayaw mo maging panot sa kakakamot ng ulo mo, ibigay mo na kay BP Sara yan, Mr. President. Pagka binigay mo yan kay BP Sara, alam mo ano mangyayari? Araw-gabi, suminghot ka na suminghot, wala kaming problema. Di ba? Pagising mo ng umaga, singhot. Tanghalian, singhot. Merienda mo, singhot. Anak lang to. Ngayon medyo paganyan-ganyan ka pa ng ilong dyan. Kala mo, di namin napapansin, ha? Ikaw talaga, baka linisin mo na maigi yan. Feeling ko, di ka nakatulog. Hindi ka habang ginagawa yung yung press con na yan, malamang sa malamang, medyo, paano na sila, lumalapag ng eroplano, ika nga, pababa na, ika nga. Kasi hindi na siya ganun ka-bright, hindi na siya pa-smart ang dating, di ba? Pero pagka yan, medyo nasa 30,000 na taas niya, di ba?
Ang tindi ho niyan, napakatalino ng datingan. Kahit walang laman yung mga sinasabi, bilib na bilib sa mga sinasabi niya. Yun ho, karakteristik ho yun ng mga bangag. Ito, tuloy natin. Anong gagawin natin? I think for now, we Oh. pretty much covered everything that we can do. We are, except for the Bicol region, except for Region 5, we are still in the preparation stage. My goodness. Meow, 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 meow. Alam niyo ho yung kasabihan na kung kailan ka dudumi, doon ka naghahanap ng panghugas mo. Ang baho ng mga reference mo, PH, anak ng toko. Meron naman kasing kasabihan sa amin ng gano'n. Kung kailan ka nagdudumi, doon ka hahanap ng panghugas mo. Yun ho nga yung ginagawa nitong si Bangag. Nandiyan na yung bagyo, doon ka mag-preparation stage, anak ng toko. Anong klaseng tama yan? Kahit ayaw kitang patikusin, yung mga pinaggagawa niyo, puro falsifikado, ano gagawin namin? Pag binabatikos kayo, nagagalit kayo. Hindi nyo naman ginagalingan yung trabaho nyo. Saan nung lulugaran sa bayan ng Pilipino sa inyo, sir? Ayaw nyo nababatikos, nagagalit kayo, pinapasugod nyo yung mga trolls nyo. Pero naman pagka pinapatrabaho kayo, puro kapalpakan naman kayo. Anak ng tokan. Mali naman ho yan, Mr. Marcos Jr. Eto na ho, dumako na ho tayo dito sa mga dito sa mga mahuhusay na congressman. Itong si ano pangalan nito? Mapapanood ho natin itong si Congressman Romeo Acop, no? Makikita niyo ho kung gaano kahambog itong congressman na to. Ito na, game na. Kung Acop, ready ka na ba maghambog? O, game. Since 8 years, almost 8 years, Mr. Chair. 8 years. Yes, Mr. Chair. And how many times have you applied for a search warrant? Several times already, Mr. Chair. Several times. That is correct, Mr. Chair. Now, may I know, kung yung deponent ninyo dun sa kaso ni Mayor Espinosa ay walk-in o kayo ang nag-secure? I believe there was a... Ano ang talagang nangyari? Hindi ko Hindi. tinatanong kung ano yung paniwala mo. Magtagal na nun, baka nakalimutan niya. I'm sorry, Ang Mr. Chair. tinatanong ko, whether your deponent ay walk-in, nag-volunteer ng sarili niya, o hinanap ninyo. Hindi ko tinatanong kung anong paniwala mo. Yes, sir. Thank you. It was the... not walk-in, Mr. Chair. It was not Ano nga? walk-in. Nag-volunteer siya? No, Mr. Chair. Hinanap niyo siya? Our age, How police, did there you was a come to know police, your police deponent? handler. There was a police handler, Mr. Chair. Ano? There was a handler, Mr. Chair, an agent. Sino police. yung handler na pulis na yun? He was already retired, Mr. Chair. Ang galing I mong believe. gumawa ng istorya eh. Yes, I'm certain, Mr. Chair. Sige, assuming na meron siyang handler, since when na naging handler yung kuwan na yun, informant yun na yun, yung deponent? Binobola mo na ako eh. Hindi, actually, hindi naman po, Mr. Chair, na bubola, Mr. Chair. Talagang mayroon lang po talaga siyang personal knowledge sa Hindi ko naman tinatanong pangyayari. kung may personal knowledge eh. Ang tinatanong ko, how did you come to know the deponent? Ikaw nag-apply ng search warrant eh. It was introduced to me by our personnel, Mr. Chair. That Sino mayroong... nga yung nag-introduce sa'yo? What's the name? Of our personnel, Mr. Chair. Oo nga. Marunong ka bang umintindi ng English? Tatagalugin ko. Tagalogin mo na lang. Sino ang nag-introduce sa'yo nung deponent? It Si was Acop, retired. yabang Kayupit, Mr. Chair. Alin? Retired na siya nung in-introduce niya? No, right Active now. pa siya noon? Active pa siya noon at the May I time. know the name and the address? Melvin Kayupit, Mr. Chair, at Palo Okay. Leyte. Ano? Melvin Kayupit. Naku. Mr. Chair, may move May that bagong in the next hearing, we invite. Yun, meron na hong papasubpi na panibago itong mga crocodile ni Tambo. Enjoy na enjoy ho sila pagka meron silang naririnig na mga bagong pangalan. Hindi po nga, ano kayang maikwento sa atin nito? Diba, ganun naman sila. Ano kayang kababalaghan ng ikukwento sa atin nito? Ganito, ito, kunyari, itong si Sir, na-contempt siya. Ito, next hearing, kakanta na ito, panigurado. Magkukwentuhan na sila ng dalawa ni Rui Nagarma. Isi-synchronize natin yung testimonya natin. Subject person mentioned by Mayor Laraga as the deponent in the search warrant against or issued against the late Mayor Espinosa.
COMSEC, you are directed to invite the said person named by Congressman Ako. Nung ipinakilala sa iyo yung deponent, ano ang protocol dapat kung si IDG ka for 8 years? Yes, Mr. Chair, I have to, of course, the investigator must interview and do a background and validation, Mr. Chair. You have to conduct a review, interview and validation. And validation of the Ikaw. the investigator, Mr. Chair, our investigator who will get the And who testimony. was the investigator who conducted the review, the interview and validation? It was, Mr. Chair, can I check the record first? You check it now. Yes, Mr. Chair. Ito. Wala naman. Hindi ko alam kung saan mo checkin iho. Niloloko mo na kami. I'm sorry, Mr. Baka magkamali ako din sa pangalan, Mr. Sige Chair. nga, hanapin mo. Saan mo hanapin dyan? Contempt nyo na, nahiya ka po. Ito naman si Ako po. Nahiya ka po eh. Ano yan, lilibangan nyo yan dyan eh. Mr. Chair, I could not, if my recollection is correct, Mr. Chair, it was PO3 Johnny Ibanez. PO3 Johnny Ibanez, Ibanez. Mr. Chair. Is he still in the active service? I believe he already also retired, Mr. Chair. He also retired. Yes, Mr. Chair. PO3 siya, nag-retire? Yes, Mr. Chair, PO3. PO3. Nag-retire siya. Mandatory or optional? I think Kasi it's optional. PO3 siya, I kailan lang think nangyari it's yun, optional. Iho eh. So wala pa siyang 20 years o 30 years or 56 years old. Yes, Mr. Chair, maybe optional, Mr. Chair. Optional. Huwag mo ako paglulukuhin ha. I'll find a way. Colonel Cunanan, will you please take the name dun sa sinabi niya and kindly give this committee the details whether nag-retire nga siya optionally o hindi? Pakitanong sa kanya yung pangalan at rangko. Alam nyo ho, ito lang nakikita natin dito. Habang tumitindi ang pagbira nitong mga to sa mga Duterte, mas titindi yung mga susunod na mangyayari sa ating bansa. Ano ho kasi yan eh, kumbaga kung hindi makapalag yung mga ordinaryong Pilipino dito sa kabalintunahan ng administrasyon na to, ang tadhana na, ang gagalaw para mapakita ang mga kapalpakan, pagkukulang ng administrasyon nitong si Marcos Jr. Kasi the way you're answering, you're already quibbling, Major Laraga. Now, noong in-interview at saka vinalidate, ikaw ba na-conduct ng sarili mong validation when the investigator reported to you as far as his validation is concerned? Negative, Mr. Chair. Negative. Wala ka nang ginawa. Hindi ka man lang nagtaka. Informally, Mr. Chair. I beg your pardon? Informally, just calling some, Hindi mo tinignan kung anong resulta ng validation? tinignan naman po, Mr. Chair. And you did not find it unreasonable na isang dating PDL nagsasabi ng may baril yung isang PDL sa ibang detention center? Credible naman po yung binabanggit ng Credible sa deponent, iyo? Mr. Chair. Credible sa iyo? Yes, Mr. Chair. Ang galing mong sumagot, pero yung bagay na yon is credible sa iyo. Oo naman, Mr. Chair. Paano maging credible yun? Paano niya nalaman na merong baril si Mayor Espinosa doon sa Kwan? Meron po siyang personal knowledge doon, Mr. Chair. Ano nga? You define personal knowledge to me. Personally po, nagkaharap po sila ni... Paano sila nagkaharap? I cannot discuss the details. It should be Why the can't you deponent, not Mr. discuss? Chair. Ikaw ang nag-apply eh. I Chair? endorsed in the application, Mr. Chair, I endorsed the Hindi nga, testimony of tinatanong nga the kita. sworn affidavit. Nung nag-report sa iyo, hindi mo ba napansin kung reasonable o unreasonable yung validation? Kasi dapat magsuspecha ka na paano nakapagbibigay yung isang tao
na dating PDL pero hindi naman PDL sa baybay ng statement na may baril si late Mayor Espinosa doon sa selda niya. Mr. Chair, kasi nakapasok daw siya doon, sir. At saka may, Masasabi lang may ng- connection naman sila. Major Laraga, kasasabi lang ng mga officials doon, ni wala silang bisita na ganun, ni hindi sila nagkaroon ng PDL na ganun. You are lying, I'm sorry, Mr. Chair, but I cannot... Mr. Chair. May I respectfully move that we cite Major Laraga in contempt for violation of Ayun. Section 11. O yun, edi palakpakan natin to si Ako. Di ba? Akala nyo naman, masisindakan niyo yung mama na, laki-laki niya. Sa tingin ko, handa na siya eh. Pagdating ko dito, sigurado ko-contempt ako. Yun, alam na niya eh. There's a motion. So move, Mr. Chair. There's a motion to cite Major Laraga in contempt for violating Section 11 and duly seconded. Are there any objections? Hearing none, you are now cited in contempt, Major Laraga. Comsec, take note. Second motion, Mr. Chairman. Yes, Congressman Sige, Paduano. Motion, May I Chairman. respectfully move that Major Laraga will be detained in the Quezon City Jail in a period of until the committee report will be approved in the plenary, Mr. Chairman. So move. There's a motion to detain Major Galit na galit si ano. Galit na galit ito si ano. Ito si, ang pangalan to, ito si Paduano kay ano. kay, Laraga at the Quezon City Laraga. Jail until Oh. the termination of the committee hearing and the approval of the committee report in the plenary. Any second? Duly seconded. Any objections? Hearing none. The motion is approved. Yung pagtatanong ho nitong si Don Gonzales, wala naman hong kwenta yun eh, di ba? Ano lang naman ho yun, puro script lang naman yun. Di naman ho... Etong si Akop, yung si Paduano, medyo sharp talaga sila. Pero yung si kong, mahinang klase. Dito ho tayo kay Paduano, pakinggan natin yung mga tanong niya dito kay Laraga. Di ba? Dahil ikaw, na-demote siya, na-promote. If you look at the orders of Colonel Marcos, it was through the orders of the President, former President, signed by the Secretary of the Interior and Local Government, as attested by DPRM, if you look at his orders. Di ba? Kaya alam ko, masama yung loob mo dahil hindi ka na ganun eh. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Ako. Chairman. Now, Ito, Mr. Chairman, Mr. Chairman. Yes, Mr. Chairman, Mr. Chairman. Paduano. I consulted the COMSEC, and as far as I remember, during the previous hearing, we invite the deponent, no? And now Major Laraga is here. Major, sino nga yung deponent nyo? Mr. Paul Olendan, Mr. Chair. Ito, Is he here? case to ni, ni Mayor Espinosa. That is correct, Mr. Chair. Magkaiba pa yung sa case ni Alvarez. Yes, Mr. Chair. Now, in the case of Mayor Espinosa, sinong deponent? Mr. Paul Olendan, Mr. Chair. Anong background niya? Why he was chosen as a deponent? He was a previous PDL, Mr. Chair. Previous PDL. Yes, Mr. Chair. Kaya nga sabi kanina na Polcom na yung comment yung ni Justice, well, in fact, walang direct knowledge yung deponent mo. Kasi dating nakakulong pero nasa labas. Paano siya, kasi supposedly the deponent has direct knowledge, di ba? That is correct, Mr. Chair. O why him? Na hindi naman siya nakakulong. Mr. Chair, based on the RC, testimony of the deponent, Mr. Chair, testimony of whom? of the deponent, Mr. Chair, which was Ang subjected tanong ko nga to... sa iyo, kasi ikaw yung nag-apply, di ba, ng search warrant? Yes, Mr. Chair. Ikaw nag-handle. Yes, Now, Mr. anong testimony niya? Nakita niya na may baril doon sa loob? Yes, Mr. Chair. Paano niya nakita? He was, according to him, Mr. Chair, he was able to go inside and he was, if I'm not mistaken, invited, Mr. Chair. Have you checked the warden that indeed your deponent has visited that jail? Sandali po, yes or no lang. Ikaw, Major Laraga, Yes, Mr. Chair. huwag ka magsinungaling, yes or no. Have you checked the warden? Pag ho kayo dumalo dyan sa mga kanyang klaseng pagdinig, wala na ho. Wala kayong karapatan, lalamunin kayo ng buhay niya si Trasabante at saka nitong si That Paduano. indeed your deponent has visited the jail to confirm that indeed there is a gun? Personally, me not, no, Mr. Chair. Sorry? Me personally, I did not, Mr. Chair. Oh, you did not. Yes, Mr. But Chair. you applied for the search warrant.
without checking that indeed yung testimony ng deponent mo na nakapasok siya doon? I believe, Mr. Chair, I don't have any recourse as to validate. Ayun Where yung in problema fact, mo. he gets Then been why? inside jail. Then why? You apply for search warrant. Actually, Mr. Chair, that And then, illegal trade inside you the... mentioned about the testimony of your deponent, di ba? Tama? Yes, Mr. Chair. Now, tinatanong kita, paano mo na-verify that indeed the testimony is true and correct? Mr. Chair, I was made to believe that his You were made to testimony- believe. Yes, Mr. Chair. But you have to check. Now, question. Sabi mo kanina, nakita niya, nakapasok siya doon nung nagbisita siya. Tama? That is correct, Mr. Chair. Now, doon sa ano po, kay Warden. And then the PDL, former PDL that was mentioned by Major Larga, nakabisita po ba siya doon kay Mayor Espinosa? Mr. Chair, Major Larga, pakiulit nga po yung pangalan ng former PDL. Mr. Paul Olindan, Mr. Chair. Do you know Paul Olendarin? Hindi po, Your Honor. Hindi mo kilala? Hindi po kilala, Your Honor. Oh, Major Larga, hindi niya kilala. Former inmate saan yun? Siya. Hindi, ikaw. Major. Dapat alam mo yung background ng deponent mo, di ba? Yes, Mr. Chair. Saan siya dati nakakulong? I believe in Aboyog Penal Colony, Mr. Chair. The same? No. No, I think Mr. no. Chair, Mr. Chair, Yes. we do not have any PDL by the name of Olindan. And records, upon verification of our records, he never visited the Baybay Sub-Provincial Jail Facility. Oh, Major Nako, Larga, nako, nako. hindi siya former detainee o inmate ng provincial jail. Sabi mo nga sa Abuyog. Tapos, hindi rin nag-visit doon. Major Larga, wag kang Mr. magsinungaling. Chair, I cannot answer for and in behalf of my deponent. And that, as to regard of No, the sandali po. Hindi ko po sinasabi sa iyo that you have to answer. Ikaw po nagsabi na sinabi ng deponent mo na bumisita sa doon. Hindi mo masisinda kaya si Laraga. Padmano, relax ka lang. Sa liit mong yan, pagka nagharap kayo sa labas niyan, hindi ka tatama dyan, Brad. That is correct, Mr. And Chair. now, the jail warden confirms na walang nangyaring visit. I cannot attest to the yun nga, statement of the jail. Yun nga, warden, Mr. Chair. sabi ko sa iyo kanina, tinanong kita, have you checked? Kasi kayo dyan sa Quadcom, mga kababayan, kung kaya ho nilang yung isang witness o isang resource person, kaya nilang pabaliktarin ng statement. Ano pa ho ba kaya itong mga jail guard at yung yung listahan kung yung mga bumisita at hindi bumisita? Isang lang yun, isang cross lang yun. Wala na, di na bumisita. Oh. Personally, not, Mr. Chair. Personally, Me personally. bakit sino ba dapat mag-check? I believe we have a surveillance personnel who took... Ikaw ba naman, Validation, Major Mr. Chair. Laraga? Ikaw yung principal nag-apply ng mga search warrant, tapos sabihin mo na, di ba sinabi mo kanina nagbisita siya? Based on his testimony, Mr. Chair. Oh, kaya nga sinasabi ko sa iyo, based on his testimony. Now, kino-confirm ngayon na walang nangyaring visit yung deponent mo. O sino ngayon may problema? Mr. Chair, we have been filed. I was also a respondent or accused of the Sandali po, criminal case I am for... not asking you about your case. Well, in fact, demotion nga lang di ba? You were just demoted. the criminal case for malicious application of And now search you're warrant. invoking sub judice in No, this no, committee? Mr. Chair, that was also the... there was a case filed against me, Mr. Chair, and then So, the search warrant, actually, Mr. Chair, it was the honorable judge, through searching questions and answers, who made the probable cause and issued the same, which until now, Mr. Chair, was, as ruled by the Supreme Court, was valid and the application was proper. I believe, Mr. Chair. I submit to the Supreme Court's ruling, Mr. Chair. If valid. that's my humble submission, Mr. Chair. Na valid yung application ng search warrant? Yes, Mr. Chair. It was in the ruling of the Supreme Court, Mr. Chair. I humbly submit. May I know? Sandali. May I know anong ruling yan?
Mr. Chair, it was a consolidated case of all of the Are you a confused... lawyer? Are you a lawyer? I'm not, Mr. Chair. Okay. Can you give me do you have a copy?